Nagmamadaling tumakbo si Ellen para hindi siya maabutan ng mga taong humahabol sa kanya ngayon. Kailangan niyang makalayo sa mga ito. Hindi pwedeng mahuli siya ng mga ito at ibalik sa bahay na yon. Sa bahay na halos 6 na taon na siyang nakakulong. Hindi siya papayag na habang buhay na lang siyang ikulong ng mga ito. Nang makakita siya ng basurahan sa may gilid ng kalsada, ay agad siyang pumunta doon at nagtago. Hindi siya gumalaw at halos hindi huminga para lang hindi siya makita ng mga lalaking humahabol sa kanya. Napapigil siya sa paghinga nang huminto ang mga lalaki sa harapan ng basurahan. Ano? Nakita niyo ba? Tanong ng isang lalaki sa kasama nito. Napapikit na nga lamang si Ellen ng mariin habang nakatakip ang sariling kamay sa bibig niya. Hindi eh. Tanga, kailangan natin siyang mahanap. Kung hindi malalagot tayo kay boss nito. Tara, hanapin natin doon. Turo ng lalaki sa kaliwang direksyon. Napatingin siya sa mga ito at siniguro nga na nasa malayo na sila bago nga lumabas si Ellen sa pinagtataguan niya at tumakbo. Madilim na at halos hindi niya makita ang daan dahil walang masyadong ilaw sa daan pero hindi yun dahilan para tumigil siya sa pagtakbo. Sa kagustuhan niyang makalayo kaagad ay tumakbo siya ng mabilis at hindi nakita na may isang sasakyan pala ang paparating. Parang naging mabagal ang nangyari at napatingin si Ellen sa nakakasilaw na ilaw na mula sa isang sasakyan. Ang sunod na naramdaman niya na lang ay ang pagbagsak niya sa malamig na sahig at nawala ng malay. What was that? Tanong ni Joaquin sa driver ng mapahinto ito. Napatingin naman sa kanyang driver. Sir, mukhang may nabangga ako. What? Gulat na tanong ni Joaquin. Go, check on it. Tumango naman ang driver at bumaba ng kotse. Napatingin naman siya sa anak niyang mahimbing na natutulog. Dahan-dahan niyang inalis ang ulo nito na nakahiga sa hita niya. Ayaw niyang magising ito mula sa mahimbing nitong pagkakatulog. Mabilis naman siyang bumaba at sumunod sa driver. Ano manong? May nabangga ka ba? Tanong niya habang papalapit dito. Napamura na lang siya nang makita ang isang babaeng nakahandusay sa malamig na semento. What the heck? Biglang kinabahan si Manong. Anong gagawin natin, sir? Mukhang nakapatay ata ako. Pinagsiklop na nito ang mga kamay nito dahil sa sobrang kaba. Hindi ko naman po sinasadya. Bigla na lang kasi siyang lumabas sa kung saan. Paano na yung pamilya ko nito? Lumapit si Joaquin sa babae at hinawakan ng palapulsuhan nito para malaman niya kung may buhay pa ba ito o wala na. Don't be nervous, Manong. She's still alive. Tumawag ka ng ambulansya para madala ka agad siya sa ospital at magamot. Agad namang ginawa ng driver ang inutos ni Joaquin. Hindi nga nagtagal ay dumating na nga ang ambulansya at isinakay na ang dalaga. Tumingin siya sa driver. Ako nang bahala sa kanya. Iuwi mo ang anak ko at pakisabi kay Manang Tessa na siya na muna ang bahala kay Astrid. Yes, sir. Napatitig siya kay Manong nang makita niyang nanginginig pa rin ito sa kaba. Tinapik niya ang balikat nito dahilan para mapatingin ito sa kanya. Don't worry, Manong. Magiging maayos din siya. Tumango ito kahit panandoon pa rin ang kaba sa mukha nito. Ikaw na pong bahala sa kanya, sir. Tumango naman siya at sumakay na nga rin sa ambulansya para sumama sa ospital. Hindi nagtagal ay nakarating na nga rin sila at agad na inasikaso ang dalaga. Ano pong pangalan ng pasyente, sir? Tanong ng isang nurse sa kanya. Napatitig si Joaquin sa kanya nang hindi siya nakasagot. Sir? Pag-uulit ng nurse. I'm sorry, but I don't know her. Kumunot ang noo ng nurse. Nabangga lang kasi siya ng driver ko kanina. Maybe she can answer your question after she woke up. Tumango naman ang nurse at umalis na. Nang lumabas ang doktor na nag-asikaso sa dalagay, agad niya itong nilapitan at tinanong. Kamusta na siya, Doc? Hinubad nito ang suot nitong gloves na nababalot pa ng dugo. Okay naman po siya. Mukhang hindi naman ganun kalakas ang pagkakabangga niya, kaya galos lang ang natamo niya. She will be fine. Hintayin na lang po natin ang ibang result ng mga test niya at pagkagising niya. Tumango naman si Joaquin
at nagpasalamat sa doktor. Umalis na rin ito. Pumasok na nga siya sa kwarto kung saan nilagay ang dalaga. Napatitig siya sa maamo nitong muka. May bandage din ang ulo nito. Mukhang maliit lang naman ang sugat nito since maliit lang din ang bandage. Napabuntong hininga na nga lang siya at naupo sa sofa. Napatingin siya sa cellphone at tumawag si Manang Tessa. Hello Manang? Kamusta naman ang dalaga na nabangga ni Rodolfo, iho? Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, ay alam niyang nag-aalala si Manang. Okay naman po siya, Manang. There's no need to worry. Hihintayin ko na lang siya na magising kaya baka hindi na muna ako makakauwi ngayon dyan. Ganun ba? Napasandal naman siya sa sofa at napahilot nga sa kanyang ilong. Yes, Manang. Ikaw na po munang bahala kay Astrid. Sige, iho. Huwag ka nang mag-alala kay Astrid dahil ako nang bahala sa kanya. Thank you, Manang. Pinatay na nga rin niya ang tawag. Ipinikit niya ang mga mata at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Nagising si Ellen na puting kisame ang bumungad sa kanya. Napahawak siya sa kanyang ulo nang makaramdam siya ng kirot mula doon. Napakurap-kurap siya nang may makapa siyang bandage. Ano nangyari sa kanya? You're awake. Napatitig nga si Ellen sa lalaking papalapit sa kanya. How do you feel? Napatitig siya sa gwapo nitong mukha. May familiar feeling siyang nararamdaman dito pero hindi niya alam kung saan nanggagaling yon, lalo na't ito ang unang beses na makita niya ang mukha nito. Sino ka? Anong nangyari? Nasaan ako? Sunod-sunod niyang tanong. Napatingin siya sa paligid at doon napagtanto na nasa ospital pala siya. Naupo ang binata sa upuan na malapit ng hinihigaan niya. Hindi sinasadya na nabangga ka ng driver ko kagabi, kaya dinala kita dito sa ospital. Napatitig ito sa kanya. Kamustang pakiramdam mo? Do you feel any pain in your body? Hindi nakaimik si Ellen. May I know your name? Tanong na nga ni Joaquin. Kumunot ang noo ng babae at napahawak sa noo. Hindi ko nga alala eh. Napatitig siya dito. Bakit ganon? Bakit wala akong maalala? Napakunot noo ang binata at napatayo. Just wait here. I'll ask the doctor. Umalis na rin ito at lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga siya at lihim na humingi ng tawad sa binata dahil sa pagsisinungaling niya. Hindi naman talaga totoo na hindi niya naaalala ang pangalan niya. Mukhang mabait kasi ang binata at nakikita niyang handa siya nitong tulungan in case na magpanggap siyang may amnesia. Hindi mo ba naalala ang pangalan mo? Tanong ng doktor kay Ellen nang makabalik na ang binata kasama ito. Umiling si Ellen bilang sagot. Napatingin ito sa papel. What happened, Doc? I think she has a temporary amnesia. Temporary amnesia? Tumango naman ang doktor. Huwag po kayong mag-alala. Babalik din ang alaala niya. Normal lang naman ang lahat ng test niya. Thank you, Doc. Tumango naman ito at umalis na. Lumapit sa kanyang binata. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, right? Tumango naman siya bilang sagot. Napabuntong hininga ang binata. Mukhang kailangan kitang alagaan. Since kasalanan din naman ng driver ko kung bakit nandito ka ngayon sa ospital. Hanggat hindi ka pa nakakaalala, sa bahay ka na lang muna tumira. Thank you. Malumanay nga na sabi ni Ellen. By the way, ako nga pala si Joaquin. Inilahad ng binata ang kamay nito sa kanya. Tinanggap naman nito. Ikaw, anong pangalan mo? Sasagot na nga sana ang babae nang mapasapu sa noo si Joaquin. Oo nga pala. Papaano mo malalaman ang pangalan mo gayong wala ka namang naalala? Napalunok naman si Ellen dahil muntik na siyang magkamali. Muntik na niya kasing masabi ang pangalan niya. Kapag nangyari yon, siguradong lagot siya at mahuhuli na siya. Mukhang kailangan niyang mag-ingat ng maigi kung gusto niyang manatili sa poder nito. About your name. Hindi ako magaling magbigay ng pangalan eh. Napalabi naman ng binata. Pag-isipan na lang natin ang tungkol sa pangalan mo sa ibang araw. Kung may maisip kang pwede mong ipangalan sa sarili mo, sabihin mo na lang sa akin. Tumango naman si Ellen. Excuse me. May tatawagan lang ako. Tumango naman si Ellen at lumabas na nga ng kwartong lalaki. Nakahinga naman si Ellen ng maluwag.
Sana lang balang araw na kapag nalaman ng binata na nagsinungaling siya at hindi naman talaga totoo na wala siyang naalala, ay sana lang ay mapatawad siya nito. Sa ngayon ay ito lang talaga ang naisip niyang paraan para hindi siya makabalik sa pinanggalingan niya. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na nga rin si Ellen ng ospital nang maging okay na ang pakiramdam niya. Inalis na rin ang bandage na nasa ulo niya at medyo gumagaling na rin naman ang mga sugat niya. Napatingin siya sa malaking bahay ng binata. Sa nakalipas na mga taon, ay ngayon lang siya ulit nakakita ng ganito, kagandang bahay. Ilang taon din kasi na nanirahan siya sa isang masikip at madilim na kwarto. "Daddy!" Napatingin si Ellen sa isang bata na patakbong lumapit sa binatang kasama niya at niyakap ito. "Buti po't nakauwi na po kayo." Hindi makapaniwala si Ellen na may anak na pala ang lalaking sumagip sa buhay niya. Napatitig siya sa mukha ng bata at hindi niya alam kung bakit may familiar feeling siyang nararamdaman para dito. Kahit na ngayon niya lang ito nakita, parang gusto niyang hawakan ito at yakapin. Napatingin ng bata kay Ellen. Hinila ng bata ang damit ni Joaquin. "Who is she, Dad?" Tanong nito habang nakaturo sa kanya. "Siya yung sinasabi ko sa'yo na binantayan ko sa ospital, anak." Pumantay si Ellen sa bata at hinawakan ang pisngi nito. Parang may sariling isip ang katawan niya at gumagalaw na lang ito ng kusa. "Hi, anong pangalan mo?" "Ako si Astrid." Nakangiti nitong sabi. Napangiti naman siya. Parang nadadala siya sa ngiti nito. "Kayo po, anong pangalan niyo?" Napakibit balikat siya. "Wala akong pangalan eh," sagot ni Ellen. Astrid tilted her head to the right. "What do you mean po? Pwede bang walang pangalan ng isang tao?" Napangiti na lang siya sa kainosentehan nito. "Wala kasi akong maalala since na-aksidente ako." Hinaplos niya ang buhok nito. "Since wala akong pangalan, pwede mo ba akong bigyan?" Nanlaki ang mga mata ng bata. "Talaga po? I can do that?" Tumango naman siya. Natutuwa siya sa batang ito. "Sige po, I'll think about it." Napahawak ito sa baba na tila nag-iisip talaga ng malalim. Napangiti ito nang may maisip at sabi nga nito, "Angel!" Nagtaka naman siya. "Bakit Angel?" "Angel, because you look like an angel." Masaya nitong sabi. "Bakit po? You don't like it po ba?" Hinaplos niya ang matambok nitong pisngi. Gustong gusto ko, Astrid. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng magandang pangalan ha," sabi ni Ellen. That's why from now on, Angel na nga muna ang pangalan ni Ellen. "Yay!" Natuwa ang bata at nagtatatalon pa ito sa sobrang tuwa. "Astrid baby, mamaya ka na makipagkwentuhan kay ate." Napatingin si Joaquin kay Ellen na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Napailing siya nang may kakaibang naramdaman sa titig nito sa kanya. Para kasing nakita na niyang mga matang yun, pero hindi niya lang alam kung saan. Magpapahinga muna sa ate Angel. "Manang, pakihatid si Angel sa magiging kwarto niya." Utos nga ni Joaquin sa maid. Tumango naman si Manang Tessa. "Sige ihaw, ako nang bahala." Tumingin si Manang Tessa kay Ellen. "Halika na iha, ihatid na kita sa magiging kwarto mo." Ngumiti naman ang dalaga dito at sumunod sa matanda. Dinala siya nito sa isang guest room. "Ayos na ba sa'yo ang kwartong to?" Napatingin siya sa kabuuan ng kwarto. "Ayos na po. Kung pwede nga lang po, okay lang po ako sa maid's room," sabi nga ni Angel. /Ellen. Dito ka nilagay ni Joaquin dahil para sa kanya bisita ka na. Napakamot naman siya ng batok. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging trato ni Joaquin sa katulad niya. "Magpahinga ka na muna iha at tatawagin ka na lang kapag kakain na." "Maraming salamat po, Manang Tessa." Ngumiti ito sa kanya. "Walang anuman iha." Lumabas na ito sa kwarto kaya naman napaupo na nga si Angel/Ellen sa kama. Napabuntong hininga si Ellen dahil mukhang mas nadagdagan ang dinadala niyang konsensya dahil pati kay Astrid nagsinungaling siya. Sa inosenteng, cute na batang iyon. Actually, sa lahat ng tao na nakatira dito
ay nagsisinungaling siya. Napahinga siya ng malalim. Hindi ito ang oras para makonsensya siya, lalo na't ito lang ang nakikita niyang paraan. Kumakain si Ellen kasabay ni Joaquin at Astrid. Kahit nakakikilala lang nila ni Astrid ay pinagsilbihan niya ito. Siya na ang naglagay ng pagkain sa pinggan nito. "Thank you, Ate Angel." Pasalamat ni Astrid. "Kumain ka ng marami para mabusog ka." Hinaplos niya pa ang malambot nitong buhok. "Kumain ka na rin, Ate Angel." Ngumiti naman siya nang magsalita si Joaquin at kumain na rin. Hindi niya maiwasan na ma-awkward dahil kasabay niyang kumain ng lalaki. Hindi niya alam pero kumakabog ng mabilis ang tibok ng puso niya sa tuwing nagtatama ang mga mata nila. Naramdaman na niya ito nang una pa lang niya itong makita sa ospital pero binaliwala niya lang ito dahil wala naman siyang maisip na dahilan kung bakit niya yun nararamdaman. "Joaquin, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ni Ellen sa lalaki nang matapos na silang kumain. "Tungkol saan?" Napatitig si Joaquin kay Ellen nang mapatingin-tingin ito sa paligid. "Mag-usap tayo sa opisina ko." Nauna na itong maglakad kaya sumunod na nga si Ellen dito. Pumasok na ito sa opisina nitong nasa bahay lang nito. "Maupo ka." Tinuro nito ang upuan kaya umupo na siya. "Anong gusto mong pag-usapan natin?" "Hindi ba sinabi mo sa akin na hanggat wala pa akong naalala ay pwede akong makatira dito?" Tumango naman si Joaquin bilang sagot. "Pwede bang dito na rin ako magtrabaho?" Napakunot noo ito. "Gusto ko rin sanang mamasukan bilang katulong dito. Nakakahiya din naman kasi na nakikitira ako ng libre dito." "Why? You are my guest here. And besides, hindi naman kita sinisingil." "Ayaw ko kasing manirahan ng libre dito. Gusto kong pagtrabahuan ng bawat kinakain ko." Napatitig ng maigi si Joaquin sa kanya. Sabi pa nga nito, "Hindi ko rin kasi alam kung ano ang gagawin ko if ever na bumalik ang alaala ko. Kaya kung pwede lang naman mamasukan ako dito kahit na bumalik na ang alaala ko." Mas lalong napatitig si Joaquin sa kanya dahilan para kabahan si Ellen. Nakahalata na ba ito? Kaya ganun na lang ito makatitig sa kanya? Kalaunan ay napabuntong hininga si Joaquin. "Wala namang problema. Since naghahanap din ako ng yaya para kay Astrid." Lumiwanag ang mukha niya. Kakaalis lang kasi ng yaya niya dahil nagkasakit ang asawa niya at kailangan niya itong alagaan. "Thank you, sir. Malaki na ang utang na loob ko sa inyo." "It's nothing. And you can call me Joaquin." Nakangiting sabi ng lalaki. Kumabog na naman ng mabilis ang puso ni Ellen. Parang nagwawala ito na nakita niya kung gaano ito kagwapo nang ngumiti ito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. "Salamat ulit, Joaquin. Alis na ako." Lumabas na nga rin siya sa opisina nito. Nang masara na nga niyang pinto ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Kahit gusto niya itong pakalmahin ay hindi niya magawa. Napailing na lang siya at umalis. "Really? Ikaw na po ang magiging yaya ko?" Hindi makapaniwalang tanong ni Astrid kay Ellen nang sabihin ni Joaquin sa anak na ito na ang magiging bago niyang yaya. "Yay!" Nagtatatalon na naman ito dahil sa tuwa. Napailing si Joaquin dahil sa kakulitan ng anak. "Okay, behave kay Ate Angel, ha?" Tumangutango naman ang bata. "O siya, alis na ako. May meeting pa kasi ako." "Bye, Daddy!" Niyakap ito ni Astrid at hinalikan sa pisngi. Kumaway-kaway pa ito nang papaalis na nga ang ama nito. Tumingin si Astrid kay Ellen. "Let's play, Ate Angel!" "Sige." Dinala siya nito sa isang playhouse at naglaro sila. Sinusuklayan ni Ellen ang mahabang buhok ni Astrid. "Sana hindi ka umalis, Ate Angel." Napatingin naman siya dito mula sa salamin. "Para palagi po akong may kalaro." "Saan pala ang mommy mo?" Biglang tanong nga ni Angel/Ellen. 3 araw na rin kasi. Simula nang magtrabaho siya sa bahay ni Joaquin, ay parang hindi pa niya nakikita ang asawa nito. Hindi rin naman niya magawang magtanong dahil baka masabihan siya na pakialamera. Plano niya din kasi na kapag nakaipon na nga siya ng sapat na pera, ay aalis na siya dito. Kahit gusto niyang manatili sa piling ng bata, ay hindi pwede dahil may tao siyang dapat hanapin.
At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahanap. Wala si Mommy. Palagi siyang umaalis and never siya nagkaroon ng time sa akin. Napatitig nga si Angel sa mukha ng bata na naging malungkot. Tapos kapag lalapit ako sa kanya, parang makipaglaro, nagagalit siya. Parang hindi niya ako mahal kasi palagi na lang siyang galit kapag nakikita ko. Parang pinisil ang puso ni Ellen dahil sa narinig. Pumantay si Ellen kay Astrid at sinapo ang mukha nito. Huwag ka nang malungkot, Astrid. Siguro baka pagod lang ang mommy mo at busy kaya wala siyang time sa'yo. Hinaplos niya ang pisngi nito. Huwag kang magalala, nandito lang naman ako. Hindi mo ko iiwan? Hindi siya kaagad nakasagot dahil wala sa plano niya ang manatili ng matagal rito. Napatingin si Ellen dito nang hawakan nito ang kamay niya. Ate Angel, don't leave me please. Mas lalo lang po akong malulungkot kapag umalis ka. Niyakap nito. Hindi ako alis, Astrid. Pangako, palagi lang akong nandito sa piling mo. Hindi kita iiwan. Napapikit lang siya ng mariin. Kahit na ayaw niyang mangako dahil alam niyang mapapako niya lang, ay nagawa niya pa rin. Hindi kasi kaya ng konsensya niya na makitang malungkot si Astrid at nagmamakaawa para lang hindi siya umalis. Dad! Napatingin siya sa may pinto at hindi napansin na nandoon pala si Joaquin at nakatingin sa kanila. Niyakap ng batang ama. Dad, pwede po ba tayong mamasyal? Sure anak. Nanlaki ang mga mata ni Astrid. Really? Wala ka pang work? Hinaplos ni Joaquin ang mukha ng anak. Meron pero pwede naman akong hindi pumasok. You know I always make time for you. Hindi alam ni Ellen na nakangiti na pala siyang nakatingin sa magama. Parang may humahaplos sa puso niya at napapangiti na lang siya dahil sa closeness ng dalawa. Pwede po ba nating isama si Ate Angel? Napatingin siya sa bata nang hawakan nito ang kamay niya. Nagulat siya. Sabi tuloy ni Angel, Nako hindi na, Astrid. Isa pa, banding niyo yan ng daddy mo. Ayaw ko namang makagulo. Pero ate, it's okay baby, baka next time. Sumama ka na. Natigilan nga si Ellen at napatingin kay Joaquin. Ngumiti ito sa kanya. Alam kong magiging masaya si Astrid kapag kasama ka. See? Napatingin siya ulit kay Astrid nang hilain nito ang kamay niya. Payag si daddy kaya pumayag ka na din Ate Angel, please. Ngumiti na lang siya dito. Sige na nga baby, sabi mo eh. Natuwa na naman siya nang tumalo nito sa tuwa. Gaya ng pangako ni Joaquin kay Astrid, pinasyal nga niya ito at kasama si Ellen. Natutuwa siya kay Joaquin dahil kahit napagod ito sa trabaho ay may oras pa rin ito sa anak. Hindi kagaya ng kilala niya na kahit marami ng pera ay ayaw pa rin bigyan ng oras ang anak. Daddy, laro po tayo doon. Tinuro ni Astrid ang World of Fun at hinila ito. Nakangiti naman siyang sumunod sa dalawa. Daddy, dito. Okay, makakalaro din tayo. Huwag lang tumakbo kasi baka mabangga ka ng mga tao at madapa ka. Tumango naman si Astrid sa ama at nagpunta sa laruan. Habang naglalaro ang dalawa, nakatingin lang sa kanila si Ellen. Natutuwa siya sa kanila. Daddy, I'm thirsty. Narinig niyang sabi ni Astrid. Ako na lang ang bibili ng drinks. Pagvo-volunteer naman ni Angel. No, ako na. Tumayo naman si Joaquin. Ako na ang bibili. Dito ka na lang at samahan mo na si Astrid. Wala nang nagawa pa si Ellen kundi ang maiwan para bantayan si Astrid dahil umalis na ito. Naglaro sila ng baril-barilan. Sa buong buhay niya ata ay ito ang araw na naging masaya siya dahil kasama niya sa pamamasyalang magama na hindi naman niya kaano-ano pero magaan ang loob niya dito. Napatingin si Ellen sa labas ng World of Fun nang bigla siyang may makita na familiar na tao na ilang taon na rin niyang hindi nakita. Dito ka muna Astrid ha, may titignan lang ako sa labas. Huwag kang aalis dito, babalik ako kaagad. Sige po Ate Angel.
Nagmamadali naman siyang lumabas sa World of Fun at sinundan ng nakita. Napalingon-lingon siya at nakita niya ito sa hindi kalayuan. May kasamang lalaki. Naghalikan pa ang dalawa. Wala man lang pakialam kung maraming taong nakakakita sa kanilang dalawa. Hahabulin na sana niya ito nang biglang may humawak sa braso niya at nakita niya si Joaquin. "Where are you going?" Napalingon siya ulit sa kinaroroonan ng taong hinahabol niya pero wala na yun doon. "What's wrong? Parang may hinahanap ka." Huminga siya ng malalim. "Parang may nakita lang kasi akong familiar na tao." Napakunot ng noo si Joaquin. "You remember someone? Something?" Natigilan naman siya at napahawak sa noo na tila sumasakit ito. "Wala eh. Familiar lang pero hindi ko naman maalala kung sino yun, kaya nga balak ko sanang sundan." Pagkukunwari niya. Napatango naman si Joaquin. Akala ko. Napalunok na lang siya. "Teka, nasan nga pala si Astrid?" "Nasa loob, naglalaro pa rin." Nakita niyang maraming dalang pagkain si Joaquin, kaya naman tinulungan niya ito. "Tulungan na kita." Ngumiti naman ito sa kanya at nagpasalamat. Bumalik na nga rin sila sa loob at gaya ng bilin niya kay Astrid, hindi naman ito umalis. Nagpatuloy sila sa paglalaro at namasyal pa. Nahihiya siya dahil binilhan pa siya ni Joaquin ng mga damit dahil yung mga damit na sinusuot niya ngayon ay mga damit pa ng dating katulong. "Ito Ate Angel, maganda to sa'yo." Napatingin naman siya sa dress na tinuro ni Astrid. "Sigurado po kung bagay na bagay yan sa'yo kasi maganda ka." Natawa naman si Ellen. "Hindi ko kailangan yan, Astrid, dahil wala naman akong party na pupuntahan eh." Napanguso ang bata. "Ganun po? I think bagay po kasi yan sa'yo eh." Ngumiti na lang si Ellen at hinawakan ito sa kamay. "Tara, doon tayo sa mga laruan." Umalis na silang dalawa habang si Joaquin naman ay naiwan. Napatingin ito sa damit na tinuro kanina ng anak. Napangiti si Joaquin nang maisip na bagay nga ito kay Angel or Ellen. Tinawag niya ang isang sales lady. "Miss, kukunin ko to." Binigay niya ang credit card dito na agad namang inasikaso ng sales lady. Hindi nagtagal ay bumalik na itong dala ang damit na nasa paper bag. "I'm sure magugustuhan niyan girlfriend niyo, sir. Ang ganda po ng taste niyo." Natawa na lang si Joaquin at nagpasalamat dito. Hindi niya alam kung bakit hindi niya tinama ang sinabi ng sales lady, bagkus ay natuwa pa siya dahil akala nito ay girlfriend niya ang dalaga. Sumunod na rin siya sa dalawa na ngayon ay pumipili na ng laruan ng bata. Kapag may bago siyang binibiling laruan para sa anak, ang mga luma nitong laruan ay dinodonate nito sa bahay ampunan. Napakabait. Gabi na rin nang makauwi sila. Binuhat ni Joaquin si Astrid dahil nakatulog nito. Dinala na rin niya ito sa kwarto. Nagpahinga na rin naman sila. Kinabukasan ay tinulungan ni Ellen si Manang Tessa sa pagluluto ng agahan para sa magama. Habang nagluluto ay biglang pumasok si Beth sa kusina. Nagmamadali at parang natataranta. "Manang Tessa, nandyan si Sir Jaime," sabi ni Beth at napapatingin pa sa labas. "Ano? Bakit hindi siya nagpasabi na pupunta siya dito?" "Hindi ko po alam eh. Nagulat na lang ako nang makita ko siyang bumaba sa kotse niya kaya nagmamadali ka agad akong pumunta dito." Napatingin si Ellen kay Manang Tessa. At sabi nga nito, "Bilis, maganda ka ng extra para kay Sir Jaime." Pumalakpak ito ng 2 beses at agad namang nagsigalawan ng mga katulong. Ang kaninang tahimik na pagluluto nila ay biglang nabulabog dahil lang sa pagdating ng Jaime na ito. Tumulong na kaagad siya sa mga gawain. "Manang, sino po si Sir Jaime?" tanong ni Ellen habang tumutulong. "Si Sir Jaime ang ama ni Joaquin." Napaa naman siya. Bakit po parang natatarantang mga tao dito dahil lang sa pagdating niya?" Napatingin ito sa kanya at nagtataka siya dahil nag-aalala itong nakatingin sa kanya. "Bakit po ganyan kayo makatingin, Manang?" Bigla tuloy siyang kinabahan, lalo na't nang hawakan ni Manang Tessa ang magkabila niyang balikat. Masyadong istrikto si Sir Jaime, Angel. Kaya mag-iingat ka sa mga galaw mo. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakagalit niya dahil hindi siya magdadalawang isip na paalisin ka dito. Napakurap-kurap siya at wala sa sariling napatango
si Ellen. Maigi. Ngayon puntahan mo na si Astrid at gisingin. Sabihin mong nandito na ang lolo niya. Tumango naman si Ellen. Sige po. Umalis na nga rin siya sa kusina at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Astrid. Ginising niya ito, pinaliguan at binihisan na din niya ito. Nagtataka siya nang makitang hindi masaya ang mukha nito habang sinusuklayan niya ang buhok nito. Astrid, may problema ba? Sinapo niya ang mukha nito at napatingin sa kanya. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba masaya na andito ang lolo mo? Umiling ang bata dahilan para magtaka siya. Kaya tanong nga ni Ellen, bakit naman? Grandpa is scary. Nagulat si Ellen sa sinabi ng bata. Bakit naman scary ang grandpa mo? Palagi niyo po akong pinapagalitan lalo na kapag hindi maayos ang mga galaw ko. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? He wanted me to be a proper young lady. Niyakap ni Ellen si Astrid dahil naaawa siya dito, lalo na't nakikita niyang natatakot talaga ito. Sinong matinong tao na gusto ka agad maging proper lady ang isang 5 years old? Pwede bang hindi na ako bumaba? Nakakatakot talaga siya, Ate Angel. Napabuntong hininga na nga lang siya. Baka mas lalo kanyang pagalitan kapag hindi ka bumaba at binati man lang siya. Nalungkot ang mukha ng bata. Dahilan parang may kumurot sa puso ni Ellen. Ganito na lang. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng bata at pinisil ng mahina. Hindi kita iiwan habang kasama mo ang lolo mo. I will protect you no matter what, okay? Hinalikan niya pa ang kamay nito at ngumiti sa bata. Talaga po? Oo naman. Hinaplos niya ang pisngi nito. Alam mo naman na love kita kaya hindi ko hahayaan na saktan ka na lang ng ibang tao. Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Thank you, Ate Angel. I really feel comfortable and safe when I'm with you. Ngumiti siya at tinitigan ang mga mata nito. Papaano niya iiwan ang batang ito kung ganito na ito ka-attach sa kanya ngayon? Iniisip pa nga rin niya na aalis na siya at iiyak ito kapag nalaman itong umalis siya ay sumisikip at sumasakit na kaagad ang dibdib niya. Hindi pa naman sila ganoon katagal na magkakilala at magkasama ng bata pero magaan talaga ang loob niya dito at mahal na niya ito. Astrid, let's go. Your grandpa is now waiting downstairs. Napatingin sila kay Joaquin na nasa hamba na palang pinto. Napatingin ulit si Astrid sa kanya. Ngumiti naman si Ellen dito at mahinang pinisil ang mukha nito. Everything will be fine, okay? Tumango naman ang bata at lumapit sa ama. Hinawakan nito ang kamay ng ama. Aalis na sana ang dalawa nang pigilan ito ng bata. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Joaquin sa anak. Nakatingin lang si Astrid kay Ellen at inilahad ang kamay nito. Sabayan mo ko, Ate Angel. Napatingin naman siya kay Joaquin at tumangulang ito bilang pahintulot. Ngumiti siyang kinuha ang kamay nito at sabay silang bumaba. Hindi niya alam pero feeling niya ay isa silang buong pamilya habang naglalakad dahil nasa gitna nila si Astrid na hawak ang kamay nila. Biglang kinabahan si Ellen nang makita ang mukha ni Sir Jaime. Hindi ito katulad ni Joaquin na may maamo at mabait na mukha. Mukha pa lang nito ay alam ng masungit ito at strikto. Ngayon ay alam na nga niya kung bakit natatakot ang mga katulong dito at si Astrid na rin. Who is this woman? Biglang tumayo ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa malaking boses ni Sir Jaime. Inalalayan niyang maupo si Astrid. Sagot ni Joaquin, bagong yaya po ni Astrid, Dad. Yaya. Napatitig ito sa kanya dahilan para mapalunok nang mariin si Ellen. She's a grown-up woman now, Joaquin. Kailangan pa ba talaga niya ng yaya? Napailing na nga lamang si Joaquin. Dad, please. Astrid is my only daughter and she's still young para gumawa ng mga bagay ng mag-isa niya. Depensa ni Joaquin sa anak habang nakayuko naman si Astrid. Go ahead, Joaquin. Spoil your child. Hindi siya spoiled, Dad. She's a kind and beautiful child. Napatingin si Astrid sa ama at napangiti dahil sa pinagtatanggol ito ng daddy niya sa lolo niya. Hindi maiwasan ni Ellen ang malungkot para sa batang si Astrid.
Parang ayaw sa kanya ng lolo niya kahit pa kadugo siya nito. Nagsimula na rin silang kumain. Ang dating inuupuan ni Joaquin sa gitna ay ang ama na nito ang umuupo. Nakatayo lang si Ellen sa likod malapit kay Astrid para kapag kailangan siya nito ay mabilis siyang makakalapit dito. Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin pinapakasalan si Elaine? Tanong ni Jaime kay Joaquin, dahilan para mapatingin si Ellen sa matanda. Napakunot noo siya dahil familiar ang pangalan na binanggit nito pero umiling na lang siya. Hindi lang naman nag-iisang tao ang may pangalang Elaine. It's been 5 years, Joaquin. Ano pa bang hinihintay mo? Nabuntis mo yung tao tapos hindi mo pa kakasalan? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Joaquin. I don't know, Dad. Para kasing may hindi tama. And besides, how can I marry her if she's not a good mother to our child? Nasaan ba siya ngayon? Imbes na alagaan niya ang anak namin. She's always out of town. Bakit? Pinapansin mo ba siya kapag nandito siya? Hindi nakasagot si Joaquin. Akala mo ba'y hindi ko alam kung papaano mo siya baliwalain at tatuhin? Aba, umiiyak nang nagsusumbong sa akin si Elaine dahil lang sa binaliwala mo siya. Hindi nga kayo sa iisang kwarto natutulog eh. You can't give her your time, kaya naiintindihan ko kung bakit mas pinili na lang niyang umalis at magbakasyon para mawala ang stress niya sa'yo. Napabuntong hininga ulit si Joaquin. Bakit ba kasi ayaw mong pakasalan? Mabait naman siya, but not to our daughter. Kung makaasta siya, ay parang hindi. Natigilan si Joaquin sa pagsasalita at lihim na napatingin sa anak. Mamaya na lang natin to pag-usapan, Dad. Pagkatapos natin kumain. Hindi na nagsalita pa si Jaime at nagpatuloy na sila sa pagkain. Nang matapos ay inutusan siya ni Joaquin na dalhin sa kwarto si Astrid. Sinubukan ni Ellen pangitiin ang bata dahil simula pa kanina ay hindi ito umiimik. Para tuloy hindi ito yung bata na nakasama niyang masayahin. Ayos ka lang, Astrid? Hinaplos niya ang buhok nito. Sinusuklay ng bata ang buhok ng Barbie doll nito. Mukhang pagagalitan na naman ni Grandpa si Daddy. Paano mo naman nasabi yun? Pagkukwento nga ng bata? Sa tuwing pumupunta kasi dito si Grandpa, palagi nilang pinagtatalunan si Mommy. Gusto ni Grandpa na pakasalan ni Daddy si Mommy pero ayaw ni Daddy. Napakunot noo si Elaine. Bakit naman ayaw ng Daddy mo na pakasalan ng Mommy mo? Napakibit balikat ang bata. Hindi ko rin po alam. Siguro hindi ganun ka-love ni Daddy si Mommy. Niyakap niya lang ito at hinaplos ang likod. Parang pinupunit ang puso niya dahil nasasaktan siya para sa bata na wala namang kinalaman sa away ng mga matatanda. Ang bata-bata pa nito pero marami nang iniisip na problema. Ang lolo nito na gusto nitong umasta na ang bata na maging formal na babae. Tapos ang mommy nito na parang walang pakialam sa kanya. Sa isip-isip tuloy ni Ellen, how can this lovely child can feel this pain? Nagising si Ellen nang makaramdam siya ng uhaw, kaya naman lumabas siya sa kwarto at bumaba ng kusina para uminom ng tubig. Kumuha siya ng malamig na tubig mula sa ref at uminom. Nang matapos ay hinugasan niya ang baso at binalik ito sa lalagyan. Babalik na nga sana siya sa kwarto nang bigla siyang mapahinto at mapatingin sa isang kwarto na medyo nakabukas ang pinto. Sa pagkakaalam niya ay ang laman ng kwartong yun ay puro mga inumin. Dahan-dahan siyang lumapit dito at tinignan kung sino ang nasa loob at nagulat siya nang makita niya si Joaquin na umiinom. Aalis na sana siyang bigla itong magsalita. Sino yan? Hindi na niya natuloy ang pag-alis at binuksan ni Ellen ang pinto at sabi nga ng babae, pasensya na, hindi ko sinasadya mapunta dito. Napatingin ang lalaki sa kanya. Ikaw pala, Angel. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba natutulog? Tuluyan na siyang pumasok at naupo sa upuan. Nang tapikin ni Joaquin ang katabi nitong upuan na para bang sinasabi nito na maupo siya. Actually, nakatulog na ako. Nagising na ako dahil nauuhaw ako. Napatago lang ang binata. Ikaw, bakit nandito ka tumiinom? Malalim ng gabi ah. Hindi sumagot ang binata at uminom lang ng alak. Tungkol ba ito sa daddy mo kanina? Napatingin ito sa kanya dahilan para mataranta siya. Hindi naman sa
Nakikialam ako pero napansin ko kasi na parang ayaw ng daddy mo kay Astrid. Uminom muna si Joaquin bago ito sumagot. At sabi nga niya, he wanted a grandson dahil yun daw ang magmamana ng negosyo niya. Gusto niyang pakasalan ko si Elaine para masundan na namin kaagad si Astrid. Bakit nga ba ayaw mong pakasalan ng mommy ni Astrid? Hindi mo ba siya mahal? Umiling si Joaquin, dahilan para magulat nga si Ellen. Kung hindi mo siya mahal, paano nabuo si Astrid? Muli itong nagsalin ng alak sa baso at uminom. At sabi nga ni Joaquin, it's just a one-night stand. Nagulat naman siya. Hindi niya nga maalala ang mukha niya that time dahil lasing ako at medyo may kadiliman ng kwarto. After that night, hindi ko na siya nakita ulit. I tried to find her pero hindi ko siya nakita. After 9 months of hiding from me, she just showed up in front of my house carrying a baby that is mine. Ang sabi mo, hindi mo masyadong naalala ang gabing yun at hindi mo gaano nakita ang mukha niya. Tumango ang binata. Bilang sagot, paano mo nalaman na anak mo nga ang bata na dinala niya sa'yo? I made a DNA test and it was positive. And besides, una ko palang makita si Astrid ay alam ko nang anak ko siya. She just looks like me at may lukso ng dugo akong naramdaman sa kanya that time. Then, tungkol naman sa mommy niya? Tanong nga ng babae. Napabuntong hininga si Joaquin. I can't find her familiar. Feeling ko, hindi siyang babaeng naka one night stand ko. Paano mo naman nasabi yun? Napaisip naman ito at napailing. I don't know. I just have this feeling in me na hindi siya ang babaeng yun. Hindi ko maramdaman sa kanyang naramdaman ko nung gabing yun. Ewan ko, nalilito na nga ako eh. Napailing naman ang babae. Pati ako nalilito na rin. Imposible naman kasi na hindi siya ang babaeng yun kasi anak mo naman ang batang dinala niya. Except, napakunot ang noo ni Joaquin. Except what? Except na lang kung may ibang babae ka na naikama. Ngumiti nga siya, but it was an awkward smile. Of course none. Niwala pa nga akong naging girlfriend tapos may iba pa akong may kakama. Lihim siyang natawa dahil sa biglang pagiging defensive ng binata. Besides, pagkatapos ang nangyari sa amin ay wala na akong babae pa na ginalaw. I don't know pero lagi siyang laman ng isip ko kahit pa hindi ko naman naaninag ang mukha niya. At ang pakiramdam lang ng balat niya ang naaalala ko at ng gabing yun. In love ka sa kanya. Sabi nga ni Ellen na parang nanunukso. Natawa naman si Joaquin. Maybe. In love ka sa kanya pero ngayon na nandito na siya, hindi na? Natigilan naman ito at titig sa kanya. I don't know the answer, Angel. Napaiwas siya ng tingin dito dahil bigla na lang kumabog ng mabilis ang puso niya. Napailing-iling na nga lang siya dahil hindi siya pwedeng magkagusto dito, lalo na't may anak nito at nandito din ang ina ni Astrid. Napabuntong hininga na nga lang siya. Hindi niya rin kasi maiwasan na magustuhan ng binata lalo na't mabait ito sa kanya at maalagang ama sa anak nito. He was a perfect man, but not for her dahil may nagmamay-ari na dito. Kailangan niyang iwasan ng binata bago pa tuluyang lumalim ang nararamdaman ni Ellen dito. Tumayo na siya dahilan para mapatingin sa kanya, si Joaquin. Babalik na ako sa kwarto ko. Inaantok na ako eh. Kunwari ngang humikab si Ellen para alibay niya. Huwag ka na rin uminom ng marami lalo na't nakakasama yan sa kalusugan mo. Matulog ka na rin. Naglakad na nga siya palabas pero bago siya tuluyang nakalabas, ay tinawag siya ni Joaquin dahilan para mapalingon siya dito. Good night, Angel. Biglang nagwala ang puso niya dahil sa sinabi ni Joaquin. Simpleng salita lang naman ng mga yon pero sa simpleng salitang yon, ang naging dahilan para magwala ang puso niya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Good night, Joaquin. Mabilis na umalis si Ellen at nang makapasok sa kwarto niya, ay agad siyang tumalon sa kama. Tinakpan niya ng una ng mukha at doon nagsisisigaw. Bakit ganito? Bakit kita nagugustuhan kahit na may anak at magiging asawa ka na? Nalungkot naman si Ellen.
Kung sana lang ay ako ang ina ni Astrid, magiging masaya sana tayo. Natawa na lang siya. Imposible naman na ako ang maging ina niya, lalo na't hindi pa naman kami nagkikita nun ni Joaquin. Si isip-isip nga nito. Napailing na lang siya at pinikit ang mga mata. Itutulog na lang niya ang kahibangan niya at nananalangin na sana sa paggising niya ay mawala na rin ang nararamdaman niya para kay Joaquin. Angel! Napatingin si Ellen nang tawagin siya ni Joaquin. Bakit? Huminto ito nang nasa harapan na niya ito. Kanina pa kita tinatawag pero parang hindi mo ko naririnig. Lihim na nanlaki ang mga mata niya. Minsan kasi ay nakakalimutan niyang Angel nga pala ang pangalan niya na alam ng mga taong nandito. Pasensya na, may iniisip lang ako. Tumango naman si Joaquin. May kailangan ka ba? Si Astrid, tanong nito. Kumunot ang noon ni Ellen. Tinawag lang ba siya nito para itanong ang tungkol sa anak nito? Nasa kwarto niya natutulog pa, bakit? Pwede mo ba akong samahan sa mall? Napakunot ang noo ni Ellen. Malapit na kasi ang birthday niya. Gusto kong bumili ng regalo para sa kanya. Malapit na ba? Tumango naman si Joaquin bilang sagot. Kailan bang birthday niya? Sa susunod na linggo na rin. Napaisip naman si Ellen. Sa susunod na linggo? Tamang-tama. Dahil makakabili pa siya ng regalo para sa bata dahil ngayong linggo din naman siya sa sahod. Sasamahan mo ba ako? Tanong muli ni Joaquin. Napatingin siya ulit kay Joaquin na naghihintay ng sagot niya. Bakit ako ang sasama sa'yo? Tanong niya habang nakaturo sa sarili. Kasi ikaw ang yaya niya. For sure alam mo ang mga gusto niya. At saka, close kayo, di ba? Napatango naman si Ellen dahil may point naman ito. Pumayag na nga rin siya. Nagpaalam na nga rin siya kay Manang Tessa na sasamahan niya si Joaquin at ito na ang bahala kay Faye kapag nagising ito. Sinabi niya din na huwag nitong sabihin kung saan sila pupunta para hindi malaman ng bata na may pa-surprise ang ama nito para dito. Nagpunta si Joaquin at Ellen sa mall at dumiretso sa tindahan na puno ng mga laruan. Sa tingin mo, anong gustong laruan ni Faye? Napaisip naman siya habang nakatingin sa mga laruan. Napansin kong mahilig siya sa mga dolls. Ito kasi ang nakakalaro niya. Mahilig siyang magbahay-bahayan at magluto-lutuan. Napatango naman si Joaquin at nagpakuha sa isang staff ng mga laruan. Habang hinihintay nga nila, ang order ng binata ay naglilibot-libot naman siya. Napatigil siya at napatingin sa isang malaking doll na kulay purple ang damit nito. Napahawak siya dito at hinaplos ang mukha nito. Malungkot siyang napangiti. Kung kasama niya lang sana ang anak niya, ay sigurado siyang kasing laki ni ito ni Astrid. Ang nakakatuwa ay magkasing birthday pa nga sila ni Astrid at ang anak ni Ellen. Napabuntong hininga siya dahil kahit man lang gender ng anak niya ay hindi niya alam dahil pagkatapos niyang manganak ay kinuha agad sa kanyang bata. Bibilhin mo ba yan? Nabalik sa ulirat si Ellen nang marinig ang boses ni Joaquin na hindi niya napansin na nasa likuran na pala niya. Ibinalik na niya ang doll. Mamaya na, kapag may sahod na ako. Nagulat siya nang kunin ito ni Joaquin at ibigay sa isang staff. Pakisali na din ito. Nanlaki ang mata ni Ellen. Pero wala pa akong pera pambayad dyan. Ako nang magbabayad. Sagot naman ni Joaquin. Nagulat siya pero kalaunan ay kumalma na rin. Sige, ikaltas mo na lang sa sahod ko sabi nga ni Ellen kay Joaquin. Ngumiti lang si Joaquin kaya hindi niya alam kung pumayag ba ito o hindi. Pero sa tingin naman niya ay ibabawas ito ng lalaki sa sahod niya. Nang matapos, ay pumunta sila sa isang fast food chain para kumain. Kasi hindi nila napansin ang oras at tanghalian na pala. Akala niya ay matatapos na sila sa pagbili ng ireregalo nito sa anak pero hindi pa pala. Nagpunta sila sa isang boutique at namili ng dress na isusuot ni Astrid sa araw ng birthday nito. Hapon na rin nang makauwi sila. Nakita nila si Faye sa sala na parang hinihintay sila. Daddy! Ate Angel! Malakas nitong sigaw at mabilis na tumakbo papunta kay Joaquin at niyakap ito. Saan po kayo pumunta? Tanong nga nito sa kanila. Nagkatinginan naman si Joaquin at bumaling kay Astrid. May inasikaso lang kami ni Ate Angel mo. What did you do all day?
Wala po. Wala kasi akong kalaro since wala si Ate Angel eh. Come on Daddy, let's play! Hinila silang dalawa ng bata papunta sa playroom nito. Magbabahay-bahayan po tayo. Ako ang baby, ikaw po ang daddy, and si Ate Angel naman ang mommy. Nagulat si Ellen at Joaquin sa sinabi ni Astrid at napatingin na lang sa isa't isa. Mabilis na napaiwas ng tingin si Ellen sa lalaki nang magtama ang mga mata nila. Bigla siyang nakaramdam ng awkwardness. Mommy should cook. Kinuha ni Ellen ang binigay ni Astrid na laruang pangluto. Naging maayos naman ang bahay-bahayan nila until, "Good night, Daddy," sabi ni Astrid nang nakahiga na nga sa kama nito. "Good night, my angel." Hinalikan ni Joaquin ang bata sa noo. "Good night, Mommy," sabi ni Astrid at tumingin sa kanya. Nakangiti ito pero nakikita niya na inaantok na ang mata nito. "Good night, my Astrid." Hinalikan niya din ito sa noo. "Mom and Dad should kiss too." Pareho silang nanigas sa sinabi ng bata. "Go on, Dad. Kiss Mommy." Ano kasi Astrid? Natigilan siya nang halikan siya ni Joaquin sa pisngi at wala na nga siyang nagawa. "Done, baby. Sleep ka na. I love you." Hinaplas ni Joaquin ang buhok ng bata at hindi nga nagtagal ay nakatulog ito pagkatapos ngang pumalakpak at magtatatalon dahil sa tuwa ng makitang hinalikan nga ng lalaki si Ellen. Nauna na siyang lumabas dahil naramdaman niyang umiinit ang pisngi niya. Hindi pwede na makita ni Joaquin na pulang-pula ang pisngi ni Ellen. Nang makapasok sa kwarto ay kinuha na naman niya ang unan at doon sumigaw. Napamura siya. Bakit kinuha ng lalaki yun? They are just pretending to be a family pero bakit tinutuon ng binata ang halik? Kahit nasa pisngi lang yun ay halik pa rin yun. Tulala siyang napatingin sa kawalan. Hindi na pwede itong mangyayari sa kanya. Kinabukasan ay pilit na iniiwasan ni Ellen si Joaquin dahil ayaw na nga niyang mas mahulog pa dito. Sa tuwing makikita niya itong papunta sa kinaroroonan niya, ay agad siyang umalis. Kapag naman kakausapin siya nito ay gumagawa kaagad siya ng alibay para makaalis. Gaya na lang nang nakalimutan niyang patayin ang tubig sa banyo o kaya patayin ang ilaw sa kwarto. Gaya na lang ngayon. Angel, pasensya na po. Pupuntahan ko lang si Astrid baka kasi may iuutos siya. Alibay nga niya at aalis na nga sana nang may tumawag sa pangalan niya. Ate Angel! Nakita niya si Astrid na nakatayo sa tabi ni Joaquin. Wala naman po akong iuutos, Ate Angel. Napasa po na nga lamang sa noo si Angel at parang gusto niyang kainin na lang siya ng lupa para mawala na siya. Nahihiya siya dahil bistado na siya nito sa mga alibay niya. Mag-aalibay na nga lang siya ay yung may ebidensya pa. Iniiwasan mo ba ako? Tanong tuloy ni Joaquin. Ha? Iniiwasan? Ikaw? Natawa nga siya pero isang pilit na tawa. Bakit naman kita iiwasan? Wala naman akong dahilan para iwasan ka. That's the point. Wala kang dahilan para iwasan ko. Then why do I feel like you are avoiding me? Nakakunot noon na tanong ni Joaquin. Hindi naman sa ganun. Napakamot na nga lamang si Ellen sa batok at napaiwas ng tingin dito. Wala na siyang masabi pa dito. Then why? Did I do something wrong na hindi mo nagustuhan? Ibinuka niya ang bibig para sana magsalita pero itinukom niya ito ulit. Nakalimutan ko palang tanggalin yung saksakan ng plancha. Sige, dyan na muna kayo sabi pa nga ni Ellen. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa si Joaquin at agad na nga siyang umalis. Pumasok siya sa kwarto at doon parang baliw na nagwawala ng tahimik. Hindi naman totally nawala. Napasuklay siya ng buhok. Anong did I do something wrong na pinagsasasabi niya? Nakalimutan niya na ba na hinalikan niya ako at hindi lang siya marunong makaramdam? Napahilamos na nga lamang ng mukha si Ellen. Mukhang ako lang naman ang affected sa nangyari. Napabuga na lamang ito ng malakas na hangin. Mukhang kailangan kong kalmahin ang sarili ko at kalimutan na lang ang nangyari dahil para kay Joaquin, wala lang ang halik na yun sa kanya. Napatingin siya sa pinto nang may kumatok. Ate Angel, nandyan ka po sa loob?
Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Astrid sa labas. "Oh Astrid, bakit? May kailangan ka ba?" "Can we play po?" Inosente nitong tanong. Dahilan para mapangiti. Si Ellen, mahina niyang pinisil ang mukha nito. "Sure baby." Gabi na pero hindi pa rin makatulog si Ellen kaya naman napagdesisyonan niyang lumabas sa garden at magpahangin doon. Nagbabaka sakali siya na baka makatulog siya. Nang makaupo siya sa bench, ay napatingala siya sa langit na napupuno ng mga bituin. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya sa bahay na ito kasi kahit ayaw niyang umalis dahil ayaw niyang iwan si Astrid, ay kailangan niyang gawin yun. Hindi siya pwedeng tumigil sa paghahanap sa kapatid niya dahil ang kapatid niya lang ang nakakaalam kung saan ito dinala ang anak niya. Palagi niyang iniisip ang anak niya para hindi siya sumuko sa buhay. Minsan, kapag gusto na lang niyang matapos ang paghihirap, gusto na lang niyang mawala pero madalas, naiisip niya ang anak. Iniisip niya na hindi siya pwedeng mawala hanggat hindi niya nahanap o nakikita ang anak. Gusto niyang malaman kung maayos ba ang naging buhay ng anak niya, kung lumaki ba itong nasa maayos. Gusto niyang malaman kung babae o lalaki ba ito. "Bakit nandito ka?" Napatingin siya kay Joaquin. "Hindi ka ba makatulog?" Umiwas siya ng tingin dito. "Hindi ikaw." Narinig niya ang mahina nitong tawa. Parehas lang pala tayo. Halos hindi siya makagalaw nang tumabi ito ng upo sa kanya. "Isang buwan ka na rin pala dito, no?" Tumango naman si Ellen bilang sagot. "Hindi pa ako nakakapag-thank you sa pag-aalaga mo sa anak ko." Sabi naman ni Joaquin. "Hindi mo naman yan kailangan gawin. Natutuwa naman akong bantayan si Astrid eh. She's a kind, beautiful child." Malungkot niyang sabi pero napangiti. Sana ganun din lumaki ang anak niya. "Napansin ko nga na naging close kayo kaagad nung una pa lang kayong magkita. She's so attached with you." Napatingin siya dito dahil sa lalim ng pagbuntong hininga nito. Sana ganun din ang mommy niya sa kanya. "Bakit? Hindi ba ganun ang mommy niya?" Tanong naman ni Ellen. Umiling si Joaquin. "Isa siguro sa dahilan kaya ayaw ko siyang pakasalan ay dahil nakikita kong parang hindi niya mahal si Astrid. Palagi na lang siyang nagagalit sa bata. Wala siyang oras sa tuwing naglalambing si Astrid sa kanya. Pinapagalitan niya lang ito. Para bang ayaw niya itong nakikita." "Ha? Bakit naman niya ginagawa yun?" Hindi maiwasan ni Ellen malungkot para sa bata. "I don't know. Kaya nga naisip ko na paano na lang kung masundan si Astrid gaya ng gusto nila ni Daddy. Paano na lang kung ganoon din ang itatrato niya sa pangalawa naming anak. I think she doesn't like kids." Napailing na lang siya. Anak-anak siya tapos ayaw naman pala niya? Napabuntong hininga na nga lamang si Ellen. Mabuti nga ang babaeng yun ay nakakasama nito ang anak, samantalang siya hindi. Sabi lang ni Joaquin, "Yes, sometimes. I wish na ikaw na lang sana ang naging ina niya." Biglang natigilan si Ellen at napatingin dito. Ngumiti ito sa kanya. "Nakikita ko kasing mahal na mahal mo siya, kahit na hindi mo naman siya anak, hindi kagaya ng mommy niya." Hindi na siya nakapagsalita dahil hindi na niya rin alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang itanong kung sana siya na lang ang ina ng anak nito. Gusto din kaya nito na siya ang maging asawa nito? Pero napailing si Ellen. Kahit gustuhin niya ay hindi pwede dahil ayaw niyang masira ang pamilya ni Astrid nang dahil sa kanya. Naisip niya kasi na kahit hindi ganun ka-okay ang mga ito, ay hindi rin pwede na pumasok siya sa eksena. Ayaw niyang pagdating ng araw na kamuhian siya ni Astrid dahil siya ang naging dahilan kung bakit hindi nagkatuluyan ang ina at ama nito. "Babalik na ako sa kwarto ko." Aalis na nga sana si Ellen nang bigla siyang hawakan ni Joaquin sa kamay. Napalunok siyang napatingin dito. "Joaquin," kinakabahan siya. Kaya nanginginig ang boses niya. Para kasing may kung anong kuryente ang nanggagaling sa kamay nito na napupunta sa kamay niya. Tumayo si Joaquin at halos mahigit nga ang hininga ng hawakan nitong pisngi niya. "Sorry for what I'm gonna do, Angel. I just want to confirm something."
Nagtaka naman si Angel/Ellen sa sinabi nito. Laking gulat na lang niya nang halikan siya nito sa labi. Hindi siya nakagalaw habang nanlalaki ang mga mata niya. Halos lumabas na rin ang puso niya dahil sa sobrang pagkabog nito. Gusto niyang himatayin sa nangyari ngayon. Bigla niyang naitulak si Joaquin nang makarinig siya ng yapak na papunta sa garden. Napatingin si Joaquin sa kanya dahilan para mapaiwas siya ng tingin dahil alam niyang namumula na ang mukha niya ngayon. Mabilis siyang tumakbo nang hindi man lang nagsasalita. Kahit ilang beses siyang tinawag ni Joaquin ay hindi siya tumigil at lumingon man lang. Wala siyang mukha na mayaharap dito kahit pa si Joaquin naman ang nanghalik sa kanya. Kinabukasan ay parang zombie si Ellen dahil hindi siya nakatulog buong gabi. Sinong makakatulog sa ginawang pangahalik ni Joaquin sa kanya? Imbes na lumabas siya sa kwarto kahapon para antukin ay naging kabaliktaran pa. Parang nagsisisi siya kung bakit siya lumabas. Napabuntong hininga na lang siya. Ate Angel, you look tired. Napatingin siya sa bata at napatingin din sa kanya si Joaquin. Ngumiti siya kay Astrid kahit na awkward siya dahil nakatitig sa kanya ang lalaki. Nagbasa kasi ako ng pocketbook kagabi kaya napuyat ako. Alibay niya. Hindi niya naman kasi pwedeng sabihin na napuyat siya dahil sa ama nito. Huminga siya ng malalim at hanggang kaya niya ay hindi siya tumitingin sa kinaroroonan ni Joaquin. Nang matapos silang kumain ay sinamahan niya si Astrid sa kwarto, habang si Joaquin naman ay pumasok sa trabaho dahilan para makahinga siya ng maluwag. Feeling niya kasi ay kinakapos siya sa paghinga kapag nasa tabi niya ang lalaki. Napatingin si Ellen at Astrid sa may pinto nang bigla itong bumukas. Nakita nila si Sir Jaime. Hindi niya inaasahan na darating ang matanda. Agad itong napatingin kay Astrid na naglalaro. What are you doing? Bakit naglalaro ka imbes na nag-aaral? Galit nitong tanong sa bata. Napatayo ka agad si Astrid at napayuko. You're already 5 years old, Astrid. Dapat, sa pag-aaral ka nakatutok at hindi sa laro. Wala kang makukuha sa larong yan. Sigaw nito dahilan para magulat ang bata. Kahit siya na malaki na, natatakot sa laki ng boses nito. Paano pa kaya ang bata? Napatingin si Ellen kay Astrid at nakita niyang umaakyat baba ang magkabilang balikat nito. Umiiyak ng bata. Sorry, Grandpa. Sorry? Bakit ka umiiyak? A true Madrigal will never cry. Alam ni Ellen pinipigilan ni Astrid ang mas maiyak kaya niyakap niya ito. Binuhat niya pa ito at napatingin sa matanda. Mawalang galang lang po, Sir Jaime. Pero hindi naman po ata tama na pagalitan niyo si Astrid dahil lang sa naglalaro siya. Ikaw na nga po ang nagsabi na 5 years old lang siya. Hindi naman po ata tama na i-pressure niyo siya. Kinukuha niyo po ang childhood ng bata. Sabi nga nito. Galit itong tumingin kay Ellen. Nanginginig ang mga tuhod niya dahil sa titig nito pero pinipilit niyang magpakatatag para sa batang kandong niya ngayon. Who are you to talk to me like that? Galit siya nitong tinuro. Sino ka ba? Katulong ka lang naman dito, di ba? Alam ko pong katulong lang ako dito. Pero, mahal ko po si Astrid. Kahit hindi ko siya kadugo, handa ko siyang ipagtanggol kahit sa sarili niyang lolo. Napatiimbag ang ito. Sir Jaime, kung hindi niyo po naranasan ang masayang childhood, please naman po, huwag niyong ipadanas sa apo niyo. Huwag niyong iparanas sa kanya kung gaano kalungkot ang walang childhood memories. Gusto na nga niyang maiyak dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya dahil sa pagsagot-sagot niya sa matanda. Alam niyang mali pero hindi naman siya papayag na ganunin na lang ito. Lalo na't hindi pa kaya ni Astrid na ipagtanggol ang sarili niya. How dare you talk to me like that? Sinampal siya nito ng malakas dahilan para matumba siya. Umiiyak naman na sinapo ni Astrid ang mukha niya. Ayos ka lang po ba, Ate Angel? Napahawak siya sa pisngi niya dahil sa sakit. Masyadong malakas ang pagkakasampal nito sa kanya dahilan para dumugo ang labi niya. Okay lang ako, Astrid, ikaw, ayos ka lang? Tinignan niya ang kabuuan ng bata. Baka kasi nasaktan nito lalo na't sabay silang natumba. Ayos lang po ko. Nakita niya sa mukha ng bata kung gaano ito katakot ngayon.
Ang kapal na mukha mo para sagot-sagutin ako. Sabi pa nga ng matanda. Tumayo siya at matapang na tinignan nito. Inilagay niya din si Astrid sa likod niya na tila pinoprotektahan niya. Alam kong lolo niya kayo. Sariling kadugo. Pero wala kayong karapatan para ipagkait kay Astrid ang pagiging isang bata. Lahat ng tao dumaraan sa pagiging bata. At sa tingin niyo, paano kung sa pagsampal niyo sa akin ay naaksidente ang apo niyo? Makakaya ba yun ng konsensya niyo? That will be your fault. Nagulat si Ellen. Dahil nakikialam ka sa pagdidisiplina ko sa kanya. Disiplina na hindi tama. Hayaan niyo po kasi na matuto siya sa sarili niya. Sagot naman ni Ellen. At sasagot ka pa talaga? Napapikit na lang siya nang akma na naman siya nitong sampalin. Buong puso niyang tatanggapin ang sampal nito kaysa naman hayaan niya lang na pagalitan nito ang bata at mamuo ang takot sa puso nito. Dad, hindi natuloy ni Jaime ang pagsampal kay Ellen nang marinig nito ang boses ni Joaquin. What the hell are you doing? Napatingin si Joaquin kay Ellen na may sugat sa labi at namumula ang pisngi. Agad itong napalapit sa kanya at hinawakan ang mukha niya. What happened to your face? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako. Ano nga yung pinagsasabi mo? Dumudugo ang labi mo at namumula pang pisngi mo. Ayos lang ako. Si Astrid na lang ang tupagin mo. Sabi naman ni Ellen. Napatingin kay Astrid na mahigpit ang hawak sa damit ni Ellen. Pumantay ito sa anak. What happened, baby? Ba't ka umiiyak? Grandpa, slap Ate Angel, Dad. Umiiyak nitong sabi. What? Napatayo ito at tumingin sa ama. What do you think are you doing, Dad? Ha? Natawa ng sarcastic ang matanda. Magaling nang magsumbong ang anak mo ah. Hindi nagsalita si Joaquin at masama lang ang tingin sa ama. Pinagsasabihan ko lang yung anak mo. Malaki na siya kaya dapat pag-aaral lang at tupagin imbes na paglalaro. For God's sake, she's just 5 years old, Dad. So what? Ganyang edad ay magaling ka na. Kaya bakit siya hindi pwede? Natawa ng mapakla si Joaquin. So you are doing to my daughter what you did to me back then? Bakit hindi? Sabi naman ng matanda. Dad, natigilan ng matanda sa pagsigaw ni Joaquin. Hindi mo alam kung gaano ako kamiserable dahil sa uri ng pagpapalaki mo sa akin. Nagulat ang matanda. What? Sinisisi mo pa ako dahil sa pagiging successful mo ngayon? You should be thankful to me, Joaquin. Natawa naman si Joaquin dahilan para magtaka ang matanda. Ano naman kung successful ako kung hindi naman ako naging masaya? Ni hindi ko naranasan ang maging bata, Dad. Ni hindi ko nga naranasan na magkaroon ng daddy dahil feeling ko palagi ikaw itong teacher ko na handa akong pagalitan sa tuwing nagkakamali ako. Hindi nakaimik ang matanda. Kaya hindi ako papayag na gawin mo sa anak ko ang ginawa mo sa akin. Hindi ko hahayaan na maranasan ni Astrid ang naranasan ko sa inyo. Napabuntong hininga si Joaquin. I want you to get out of my house, Dad. Ayaw kong lumalapit kayo sa anak ko. Natawa naman ang mapaklang matanda. Pinapalayas mo ba ako, Joaquin? Me? Your own father? Yes, Dad. Sagot ng lalaki nang nakataas ang noo. Hindi makapaniwalang nakatingin ang matanda dito. Ayaw kong nakikita ng anak ko na palagi na lang natatakot sa tuwing nakikita kayo. Hindi na nakapagsalita ang matanda at galit na umalis. Agad namang niyakap ni Joaquin ang anak na walang tigil sa pagiyak. I'm sorry, Astrid. Hindi ko inaasahan na ginagawa din pala sa'yo ng lola mo yun. You should have told me. Sinapon nito ang mukha ng anak at pinakatitigan. Natakot po kasi ako, Daddy. Baka magalit si Grandpa kapag nagsumbong ako sa'yo. You shouldn't. Remember? Palagi kong sinasabi sa'yo that I will be your hero and I will always protect you, no matter what, because you are my angel. Ikaw ang dahilan kaya ako naging masaya, kaya hindi ko hahayaan na masaktan ka ng kahit na sinong tao. Parang may humaplos sa puso ni Ellen habang nakatingin sa dalawa. Hindi na niya napigilan ng maiyak dahil sa nakikita. Mabuti na lang at nalaman kaagad ni Joaquin ang ginagawa ng ama nito bago pa mahuli ang lahat, bago pa lumaki ang takot sa puso ni Astrid.
Nang matapos ang dalawa, ay tumayo si Joaquin at tinignan siya. Kailangan nating gamutin ang sugat mo. Hindi na. Ako na lang ang maggagamot nito. Napaigik siya nang makaramdam ng sakit nang hawakan niyang labi. No, I insist. Wala na siyang nagawa nang kunin nito ang first aid kit sa kwarto ni Astrid at gamutin ang labi niya. Kukuha lang po ako ng ice pack para sa pisngi mo, Ate Angel. Hindi niya ito napigilan na tumalis na. Naiwan tuloy sila ni Joaquin sa kwarto habang ginagamot nito ang sugat sa labi niya ay hindi siya makatingin dito. Thank you for protecting my daughter while I'm away, Angel. Wala yun. Lahat naman gagawin ko para sa kanya. Napabuntong hininga ito. Sana ganyan din ang mommy niya. Napakunot-noo siya. Bakit ba palagi mo nalang sinasabi na sana ako na lang ang mommy niya? Napatitig ito sa mga mata niya dahilan para magtaka siya. Dahil siguro sa kagustuhan kong sana ikaw na lang mommy niya. Natigilan siya nang iipit nito ang buhok niya sa gitna ng tenga niya. Pwede naman yun, diba? Dagdag tanong pa nga ni Joaquin. Kumabog ng mabilis ang puso ni Ellen. Anong ibig mong sabihin? I love you, Angel. Hindi nakaimik si Ellen sa sinabi nito. Hindi ko alam kung anong meron ka pero magaan ang loob ko sa'yo. Mabilis mong napaamo ang puso ko na kahit kailan ay hindi nagawa ni Elaine after all these years. You even loved Astrid kahit hindi mo naman siya anak. Pero paano si Elaine? Sabi nga ni Angel, hindi ko naman siya mahal. At ikaw din ang mahal ni Astrid. Hindi rin naman kami kasal kaya hindi niya ako pagmamay-ari. Pero hindi sapat yun para... Natigilan na lang si Ellen nang halikan siya nito sa labi. Wala sa sariling napapikit nga ang babae at humalik pabalik dito. Hindi niya alam pero parang naramdaman na niya ang labi nito noon. Maliban sa nangyaring halik sa garden, his kiss felt so familiar. Parang kilala niya ang halik nito pero hindi niya alam kung saan. Humiwalay si Joaquin. I love you. At yun ang mahalaga. I know you love me too, Angel. Nararamdaman ko sa halik mo. Napapikit siya ng mariin. Maitatanggi pa ba niyang mahal niya din ito kung gayong hinalikan niya ito pabalik? Hindi mo pa ako lubos na kilala, Joaquin. Sabi nito. Ngumiti si Joaquin at pinagdikit ang noo nila. Mayroon tayong ilang araw, linggo, buwan at taon para makilala pa natin ang isa't isa, Angel. Mahal mo din ba ako? I know you love me. I can feel it in your kiss. Pero gusto kong marinig mula sa labi mo na mahal mo rin ako. Napakagat labi si Ellen. Tumango naman siyang ngumiti. Oo, Joaquin. Mahal din kita. Hinalikan siya ulit sa labi ng lalaki at ginantihan din naman niya ito. Naging masaya si Joaquin at Ellen kasama si Astrid. Hindi niya inaakala na magiging masaya siya pagkatapos ng halos 6 na taong nakakulong siya. Kailan natin sasabihin kay Astrid ang tungkol sa atin? Tanong ni Ellen habang naglalaro na naman sila ng bahay-bahayan. Ngumiti si Joaquin sa kanya. Sa araw ng birthday niya. I'm sure matutuwa siya kapag nalaman niyang pwede ka na niyang maging mommy. Napangiti naman siya. Excited na rin si Ellen na makita ang reaksyon ni Astrid sa ibabalita nila. Naging mas masaya sila lalo na't binigyan sila ni Joaquin ng oras. Akala niya ay magtutuloy-tuloy na ang kasiyahan na nararamdaman niya, pero hindi pala. Naging magulo ang lahat nang dumating ang ina ni Astrid na si Elaine. What? Natigilan si Ellen sa paglalakad ng makarinig ng boses ng isang babae sa study room ni Joaquin. Talagang ipagpapalit mo ako sa katulong na yon? Ako, na ina ng anak mo? Ayaw sana niyang makinig pero hindi naman niya magawang ihakbang ang mga paa. May parte din kasi sa kanya na gusto niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Kausap ngayon ni Joaquin si Elaine, ang ina ni Astrid. Hindi pa niya nakikita ang mukha nito pero nalaman niya kanina na dumating na ito galing bakasyon. Anong sabi mo? Ina ng anak ko? Tanong ni Joaquin na parang nanunuya. Kailan ka ba naging ina ng anak ko, Elaine? What? Hindi makapaniwala nitong tanong. Yes, you are her birth mother.
Pero kahit kailan na hindi ka nagpakaina sa kanya, you never loved her, ni hindi mo nga siya mabigyan ng oras mo. Kahit noong baby pa siya ay hindi mo siya nagawang bantayan. Kaya papaano ka naging ina niya? I told you before, di ba? Sundan na natin si Astrid para magbago na ako pero ayaw mo. Natawa si Joaquin. Sundan para magbago ka? Bakit kailangan pa natin siyang sundan para magbago ka? Gusto mo talagang magbago ay noon mo pa man ginawa. Kung sana inayos mong pagtrato sa anak natin, baka minahal pa kita. Napakuyom ng kamay si Elaine at malalim ang hininga nito. Hindi ako papayag na mapunta ka sa isang katulong lang, Joaquin. Sigaw nito. I will tell this to your father. Go ahead. Kahit si Dad ay hindi ako mapipigilan sa gusto ko. This is my life, not his, not yours. Gusto nang maiyak ni Elaine dahil kahit takutin niya ito gamit ang ama nito ay hindi na nga natatakot si Joaquin. Mabilis namang tumakbo si Ellen at nagtago sa sulok nang marinig niyang papalabas na ito. Nang marinig niyang yapak nito, papalayo ay napatingin siya dito. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod nito. Napabuntong hininga na nga lang siya dahil sa kanya ay nag-away ang dalawa. Napagdesisyonan niya na puntahan si Joaquin dahil alam niyang nai-stress din ito sa nangyari. Joaquin? Napatingin naman sa kanyang lalaki. Angel, anong ginagawa mo dito? Are you okay? Tanong niya imbes na sagutin ang tanong nito. Narinig ko kasi ang pag-aaway niyo ni Elaine. Napabuntong hininga lang si Joaquin. I'm fine. Mukhang galit na galit siya. Hayaan mo siya. Wala din naman siyang magagawa dahil ikaw talagang mahal ko. Lumapit ito kay Ellen at niyakap siya. This felt so good. Nawawala talaga ang problema ko kapag kayakap kita. Napangiti naman si Ellen at niyakap ito pabalik. Piling niya ay nagpapalamig ang binata. Dumaan ang ilang araw at birthday na nga ni Astrid. Busy ang lahat ng tao sa bahay dahil sa paghahanda habang siya naman ay inaayusan si Astrid. Nang matapos ay siya naman ang nagayos. Nagsuot lang si Ellen ng simpleng damit. Pasok, sabi niya nang marinig ang pagkatok sa pinto. Napatingin siya dito nang marinig ang pagbukas nito at nakita si Joaquin. Joaquin, anong ginagawa mo dito? I just want to give you this. Napatingin siya sa paper bag na inilahad dito sa kanya at tinanggap naman niya. Ano to? Open it. Nakangiti nitong sabi kaya naman binuksan na nga ni Ellen. Nagulat siya na ang dress na tinuro ni Astrid sa mall na gusto nitong bilhin para sa kanya ang binigay ng lalaki. It was a dark blue dress above the knee. Paanong? I bought that day na magkasama tayo nila Astrid sa mall. Nagulat nga si Ellen sa sinabi nito. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Ngumiti si Joaquin at lumapit sa kanya. Inipit nito ang ilang hibla ng buhok sa gitna ng tenga ni Ellen. Kasi gaya ng sabi ni Astrid, alam ko rin na bagay yan sa'yo, kaya yan ang susuotin mo mamaya sa party. Napangiti lang si Ellen at sabi nga nito, thank you Joaquin, anything for you babe. Mabilis naman siyang hinalikan sa labi ni Joaquin. Sige na, magbihis ka na, aasikasuhin ko lang ang ibang mga bisita na dumating na sa baba. Tumango naman si Ellen kaya umalis nito. Isinuot na nga niya ang dress at napangiti nang makitang bagay nga sa kanya ito. Nang matapos ay pinuntahan niya si Astrid sa kwarto nito para sabay na silang bumaba sa garden kung saan nagaganap ang party. You spoiled brat? Nang dahil sa'yo ay ayaw akong pakasalan ng daddy mo. Nagtaka siya nang makarinig ng boses ng isang babae na galit mula sa kwarto ni Astrid. Bakit hindi ka nalang maging thankful sa akin? Nang dahil sa akin nakasama mo pa ang daddy mo. Mommy, please stop! Nagpanting ang tenga niya nang marinig ang iyak ni Astrid. Anong stop-stop ang pinagsasasabi mo dyan? You ungrateful brat! Mabilis na pumasok si Ellen sa kwarto ng bata. Nakita niya kung papaano hawakan ng babae ang braso ng bata habang pinapalo ito. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Mabilis siyang lumapit sa mga ito at tinulak ang babae. Tumingin siya kay Astrid na umiiyak
Naaawa siya dahil araw ng birthday nito at dapat maging masaya ito ngayon, pero hindi dahil umiiyak siya. Who do you think you are? Masyado kang pakailamera. Galit nga ng babae. Wala kang karapatan. Natigilan siya nang makita ang mukha ng babae. Pati ito ay nagulat din nang makita siya. Napatayo siya. Ellen? Ellen? Kinakabahang banggit nito sa pangalan niya. Anong ginagawa mo dito? Papaano ka napunta sa bahay ni Joaquin? Tanong nga nito. Hindi na mahalaga yon. Ang tagal kitang hinanap. Ang tagal kong nagdusa noon dahil sa'yo. Sa bawat paghakbang niya, papalapit dito ay dahan-dahan naman itong umaatras. Lahat ng pagpapahirap mo sa akin ay tiniis ko para lang makita ko ang anak ko. Hinawakan nga ni Ellen ang magkabila nitong balikat. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Niyog-yog niya ito. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala sa akin ang anak mo. Matagal na siyang patay. Sabi ni Elaine kay Ellen. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Bigla siyang natigilan nang may ma-realize. Si Astrid. Sabihin mo sa akin ng totoo. Si Astrid ba ang anak ko? Tanong ni Ellen. What? Are you out of your mind? Sagutin mo ko, Elaine. Si Astrid ba ang anak ko? What's happening here? Napatingin sila sa pintuan at nakita si Joaquin at ang ama nito. Mabilis na lumapit sa kanilang dalawa at pinaghiwalay sila. Hawak siya ni Joaquin habang hawak naman ni Jaime si Elaine. What do you think you are doing with her, woman? Galit na tanong ni Jaime sa kanya. Para namang umiiyak si Elaine na akala mo'y dehada sa nangyari. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya, Dad. Bigla na lang po niya akong sinugot at sinaktan. Pamemeke nga ni Elaine. Natawa na nga lamang si Ellen. Huwag ka nang magsinungaling, Elaine. Huwag kang umasta na ikaw ang biktima. Dahil alam natin kung sino ang totoong biktima rito. I don't know what you're talking about. Sabi nga ni Elaine. Wait. You two knew each other? Nagtatakang tanong ni Joaquin. Siya lang naman ang kapatid ko. Nagulat ang dalawa. Siya lang naman ang nagkulong sa akin ng halos 6 na taon. Please, Elaine. Sabihin mong totoo, si Astrid ba ang anak ko? Siya ba ang batang inilayo mo sa akin pagkatapos kong manganak? Muli na namang nagulat ang dalawa. What are you talking about, Angel? Nalilitong tanong ni Joaquin. Tumingin siya kay Joaquin at umiiyak na. I'm sorry, Joaquin. Kung nagsinungaling ako, hindi totoo na nagka-amnesia ako. Ellen ang totoo kong pangalan. Ayaw kong magsinungaling sa'yo pero yun lang kasi ang naisip kong paraan para makatakas ako. Hindi nakagalawang lalaki. Patuloy pa rin naman sa pagyak si Ellen. Nagkwento nga ito. Nang araw na nakita mo ko, ayun ang araw na nakatakas ako mula sa pagkakakulong ko. Ikinulong ako ni Elaine pagkatapos ng gabing may nangyari sa amin ng isang lalaki na hindi ko kilala. Lasing ako ng gabing yun at sa sobrang takot ko ay umalis ako sa hotel na yun na hindi man lang nakikita ang mukha ng lalaki. Nalaman ni Elaine na buntis ako, kaya ikinulong niya ako at ng mga anak ko, kinuha niya sa akin ang baby ko na hindi ko alam kung babae ba o lalaki ang anak ko. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sigaw ni Elaine. Alam mong totoo ang sinasabi ko. Sigaw naman pabalik ni Ellen. Hindi mo alam kung anong klase ng hirap ang pinagdaanan ko, Elaine. Pero sa tuwing gusto ko nang matapos ang buhay ko, palagi kong iniisip ang anak ko na hindi ako pwedeng mawala sa mundong to na hindi ko siya nakikita at naaalagaan. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makatakas. Is that true, Elaine? Napatiimbagang si Joaquin na napatingin dito. What? Talagang maniniwala ka sa babaeng to, Joaquin? Turo nito sa kanya. Pwede sanang hindi, pero ngayon ay alam ko na kung bakit ganun na lang ang trato mo kay Astrid. Dahil hindi mo pala siya totoong anak. Kaya pala hindi ko maramdaman sa'yo ang naramdaman ko ng gabing yun sa babaeng kasama ko, kasi hindi pala ikaw yun. Galit itong napatingin kay Elaine. You lied to us after all these years.
Sabi nga ni Joaquin kay Elaine. Susugurin na sana ito ni Joaquin pero pinigilan niya lang ito. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito at hindi niya alam kung anong magagawa nito dahil sa galit. Dad, help me please. Umiiyak na paghingi ng tulong ni Elaine sa ama ni Joaquin na si Jaime. Nagulat sila nang sampalin ni Jaime si Elaine. At sa tingin mo tutulungan pa kita? Pagkatapos mong magsinungaling sa pamilya namin? I defended you. Dahil akala ko ikaw ang ina ni Astrid. Pero ngayon na alam na natin ang totoo. Get out! Tinuro nito ang pinto. Get out of this house at huwag ka nang magpapakita dito. Pero Dad, sabi nga ni Elaine, don't call me Dad dahil hindi kita anak. Kinalad ka dito ng matanda pa palabas. Nang maiwan sila ay sinapo ni Joaquin ang mukha niya at hinalikan. Tama nga ako. Tama nga ang nararamdaman ko sa'yo. After all these years, ay nagtataka ako dahil hindi ko maramdaman ang familiar feeling nang kasama kita ng gabing yon kay Elaine. Dahil hindi pala talaga siya yon. At sa'yo ko naramdaman ang pamilyar na feeling na yun lalo na nang halikan kita. Nagulat si Ellen sa sinabi nito at naalala ang paghalik nito sa kanya sa garden. Ang sabi nito ay may gusto lang itong malaman. Yun na pala yun. Kaya pala nakaramdam din siya ng familiar na halik nito dahil ito rin pala ang lalaking naka one night stand niya noon. Si Astrid. Pulalas niya. Napatingin sila kay Astrid na nagtatakang nakatingin sa kanila habang patuloy din sa pag-iyak. Lumapit siya dito at sinapo ang mukha ng bata. Astrid, ako ang... Mommy! Bago pa nga matapos ni Ellen ang sasabihin, niyakap na siya nito. You are my mom, my real mom. Umiiyak nitong sabi. Napatingin naman siya kay Joaquin. Nang haplusin nito ang likod niya at ngumiti. Yes, baby. I am your mom. Habang mahigpit siyang nakayakap sa anak, ay niyakap din sila ni Joaquin. Napaiyak na lang siya dahil hindi niya inaasahan na ang matagal na niyang pangarap na makita na anak ay nasa tabi na pala niya at kasama ang ama nito. Iba talaga kung makipaglaro ang tadhana. Ang matagal mo na palang hinahanap ay nasa tabi mo lang nang hindi mo nalalaman. Makalipas ang 1 buwan, ay pinakasalan na nga ni Joaquin si Ellen. Hindi ito nagdadalawang isip na pakasalan siya. Hindi kagaya noon kay Ellen, na kahit anong pursige nito, napakasalan ito ng binata ay hindi ito pumayag. Siguro nga'y dahil hindi maramdaman ang puso ni Joaquin na ito ang babaeng nakasama nito ng gabing yun. Tama nga ang sabi nila, hindi man naaalala ng isip mo ang isang tao, ay naaalala naman ito ng puso mo at bawat haplos nito at halik. Ngayon ay masaya na sila lalo na't biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. Humingi na rin ng tawad ang ama ni Joaquin sa kanila at ipinangako nito na magiging mabuting lolo na at hindi na magiging strikto. Naging masaya siya dahil natupad na rin ang pangarap niya. Hindi lang ang anak ang nakita niya, kung hindi pati ang ama ng anak ni Ellen. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Ellen at Joaquin. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shout out po sa mga sumusunod. Jezreel Baluyot, Jane Rosario, Hazel de los Trico, Eleanor Pasigian, Yoni Tatad, Chin the Best, Jackie OFWs, Leia TV, Agustina Cabatana, Nika Santos, Juanito Aquino, Catherine David, Nat Green Fox, Nelly Velasco, Caroline Palasi, Teresa Bolie, Lydia Espiritu, Cecil Salvador, Flor Teves, Lorencita Avedano, Carmelita Mendoza, Larny Doyo, Cheese Villa, Medel Talon, Lorefil Santos, Aldwin Abellano, Nith Cruz, Faye Aquino Jose, De Jessica Rose,
Edita Miyamoto, Emil Rivera, Tagak, Hazel, Beth Sardina, Cecilia Mercer, Jody Cruz, Yoni, Nelva Salarda, Lynn Lee, Jomar Concha, Agustina Cabatana, Hilda P., Rico, Ruth Litangan, Menchi Manrique, Nika, Roslyn Aguilar, Catherine, Nat, Nelly Velasco, Cecilia, Gloria Daniels, Flor Teves, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay